Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli na pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay may ibabahagi na naman po ako sa inyo. Kayo po ba ay meron pong lumang mga personal computer na hindi na ginagamit? Meron ba kayong mga mini PC po dyan na hindi na din po nyo ginagamit? Kasi yan pong mga kaibigan ay pwede po natin gamitin yan as Microtech. Kung mahilig ka man po sa Microtech at gumagamit ka din ng PPUE, at naghahanap ka ng higher specs ng Microtech na kung saan ay makakamura ho tayo, kaya sundan niyo ang video na to hanggang matapos tayo. Bago tayo magpapatuloy mga kaibigan, ay gusto ko lamang pong i-shoutout ang atin pong mga kaibigan na nagpa-member po ng ating pa-shoutout mga kaibigan. Makikita po nyo sila sa screen at hindi ko na po isa-isahin pa sila mga kaibigan. Sila po yung mga kaibigan natin na malaki ho talaga yung salamat ko na sila po ay nagstay sa atin pong YouTube channel sapagkat napakalaking tulong kasi mga kaibigan yung pagstay nila sa YouTube channel natin. So ito mga kaibigan, paano nga po ba gawing Microtech yun pong mga PC natin or di kaya mini PC na hindi po natin ginagamit? Pero kung interesado naman ho tayo, syempre, bibili ho tayo ng bago at yung mas higher specs yung ating gagamitin na PC o di kaya mini PC para sa atin pong PPPoE or kung saan man po natin gamitin ang atin pong Microtech mga kaibigan. So, unang gagawin natin ngayon is bibisitahin natin ang Microtech site mga kaibigan. Microtech download. Tapos, click lamang po itong download archive. Tapos, hanapin natin mga kaibigan sa baba. Scroll down lamang ho tayo. At hanapin natin itong times 86. Tapos, ito pong install image. Ito banda. Click natin yan at i-download natin yan. So, ito na po mga kaibigan. Na-download na po siya. Pag na-download na po natin to, syempre, extract ho natin dun po sa atin pong downloads section. Pag ganito po ang itsura, syempre, right-click tapos extract files lamang po para yan po ay magiging isang folder. Para makita po natin siya gaya ho nito. Ito po mga kaibigan. Pagkatapos nyan, pag na-download na ho natin, syempre magda-download din po tayo ng Rufus mga kaibigan. So, Rufus, RUFUS. Dito din sa site nila, click natin to. Tapos, scroll down. Ito yung ida-download po ninyo mga kaibigan. So, hindi ko na po ito da-download kasi meron na po ako nito. At ngayon, mga kaibigan, ay ihanda ho ninyo ang inyong pong flash drive. Kahit 1 gig or 2 gig po ito, ay kayang-kaya po sapagkat napakagaan lamang po, mga kaibigan, ng files na ito. At syempre po, mga kaibigan, isaksak na ho ninyo ang inyong pong flash drive sa inyong pong computer. Tapos, i-open po natin mga kaibigan yung pong Rufus na atin pong na-download at na-install po sa atin pong computer. So, open ko lamang po mga kaibigan. So, ito po yung makikita natin mga kaibigan sa Rufus natin. Meron po akong nilagay na flash drive, 16 gig. Okay na po yan sapagkat napagaan lamang po ng image. So, dito naman sa select mga kaibigan, hanapin po natin na download natin at na-extract natin. So, ito yung gagamitin natin. Click lamang po yan and open natin. So, ito na po siya mga kaibigan. Hanapin nyo lamang po o tingnan nyo lamang po yung atin pong ginagawa ho dito. Yan po ang kanyang format sa Rufus ho natin. Pagkatapos nyan, click lamang po natin ang start. Then, okay. So, napakadali lamang naman po mga kaibigan ng pag-flash ho nito sapagkat yun nga, napagaan nga lamang po ng image natin pong gagamitin. So, ayan na po mga kaibigan. Natapos na po siya. So, kailangan lang natin itong i-close at tanggalin na po natin yung pong flash drive natin pong gagamitin. At syempre, kailangan natin maibigan na ihanda na po yung atin pong mini PC or PC kung ano po ang ating gagamitin. Sa akin po ngayon ay mini PC po yung aking gagamitin at ngayon ay i-install ko siya at ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-flash. So, ito na po yung setup natin sa atin pong mini PC mga kaibigan. Ang gamit ko po ay Dell, ito pong Wyse. So, mini PC ho ito. Nandyan na po yung atin pong flash drive. Yun pong connector ho natin papunta sa atin pong screen. Naglagay na din po ako ng internet mga kaibigan. At ito, nilagyan ko na din po ng mouse and keyboard. So, ayan po, ay ready na po ito. O nga pala, yung SSD nito, or yung storage nito, ay binago ho natin sapagkat napakababa lamang po ng storage. Kaya pinalitan ko siya ng 120 SSD. At ito naman po mga kaibigan ay naka 2 gig lamang sapagkat ginawa ko lamang po siyang example or tutorial lamang ho natin. So ngayon, isi-switch natin siya, switch on natin siya. So ito mga kaibigan, na-switch on na ho natin siya. At syempre, papasukin ho natin yun po kanyang BIOS. Ano? So, click ko lamang po yung delete sapagkat ito po yung BIOS key po ng Dell na ito, na mini PC ho na ito. Kung kayo mo po gumagamit din mga kaibigan gaya ko din, nitong Dell na Wyse,
yung kanyang BIOS is meron po siyang password. Okay? So, yung kanyang password mga kaibigan, kapag gumagamit ho kayo nito, yung default password niya is FirePort. So, FirePort. Click Enter. Makita nyo sa screen mga kaibigan, yun pong password. Meron lamang ho tayong gagalawin ho dito. Punta lamang ho kayo sa Advanced. Tapos, kailangan mga kaibigan, ito pong SATA mode. Ito po mga kaibigan, kapag naka-IDE po yan, kailangan lamang po natin ilagay sa AHCI. Ayan. Tapos ito pong power loss recovery option, ito po dapat mga kaibigan ay naka-on. Hindi po dapat ito naka-off. Kasi pag namatay yung computer natin or pag may brownout, pag bumalik yung kuryente, so yun, automatic na mag-power on po yung atin pong computer. So yan yung babaguhin natin dyan. At syempre, hanapin nyo po yung inyo pong boot from USB kung ito ba ay naka-enable or di kaya naka-disable. Kasi minsan, meron din kasing mga computer naka-disable po yan. Tapos, punta ho tayo dito sa boot. Ito, boot section mga kaibigan. Tapos, hanapin ho natin mga kaibigan. Dapat ito pong ating USB, SanDisk 3.2. Yan po yung kasing gamit natin ngayon. So, dapat kung yan po ay nasa 6 or nasa 7 or nasa 2, gawin lamang po natin na magiging number 1 po yan. So, sa anong paraan po? Makikita po natin dito sa left side or right side, yun po kanyang guide kung paano po natin siya i-transfer to 1. Para nang sa ganun, pag na-exit natin yan, ay automatic po maibigan na mag-format or mag-reformat po ang atin pong computer. So, kaya po ito maibigan, i-click ko lamang po ang exit, tapos exit saving changes. Okay, so click ko lamang po ang yes. At check natin po mga kaibigan. So, yan po yung atin pong makikita dyan sa computer natin. So, boot fallback bootloader from 32 MB FAT volume. So, boot installed routers from 1 to 7. Ito po yung akin pong gagamitin. Ito pong boot install router OS from 1 to 7 MB FAT volume. So, click ko lamang po maibigan yung enter. Ayan, makikita nyo po. At nagsa-start na po siya. So, hintayin lamang po natin maibigan na makita din po natin to. So, syempre maibigan nyo pong piliin natin dito. Ito pong 119 gig. Kasi yan po yung SSD natin. So, click lamang po natin yung enter. At kung makikita natin to, ang gawin nyo lamang po maibigan ay, ito po, dito po sa space, click ang space, long press, tapos click ang A, letter A. At nang sa ganun, ay lahat po yan ng mga blanco dyan is magkakaroon po ng X. Again, maibigan, ganyan lang po ang ating gagawin. Okay? So, space A. So, yan po ay magkakaroon na po ng yung mga blanco ay magkakaroon na po ng X lahat. So, pagkatapos nyan, maibigan, i-press lamang po natin. Meron din pong nakasulat dyan. I-press lamang po natin ang letter I. Press letter I. Tapos, magsa-start na po yan. Okay, pag natapos po ito maibigan, make sure, hindi yung kalimutan na tanggalin ho agad ito pong atin pong USB or flash drive, para hindi ho tayo babalik dun po sa pag-format po ng atin pong computer. So, hintayin lamang po natin hanggang matapos po yan. So, nasa 90% na po tayo. Malapit na pong matapos ito maibigan. At ayan po, nag-reboot na po siya. So, software installed. So, tanggalin na natin yung atin pong ito po maibigan yung flash drive po natin. At hintayin lamang po natin at magre-restart po yung atin pong computer. So yan mga kaibigan, kapag hindi po agad mag-open yung atin pong computer, kailangan lamang po natin i-manual na i-restart yung atin pong computer. So syempre, tanggalin natin yung power supply at ibalik natin. At hintayin po natin na makikita po natin yung MikroTik login doon po sa atin pong mismong monitor. Pag makita na natin yung mga kaibigan, ibig sabihin pwede na ho natin magamit para po sa atin pong MikroTik. So, ito po yung makikita natin. Hintayin lamang ho natin. So, ayan maibigan, MikroTik 7.17 or 7.17 stable MikroTik login. Pag makita na po ninyo yan, mga kaibigan, so pwede na po natin siyang i-set up dun po sa computer natin at i-open po natin ang MikroTik na ito. So, ito na po yung setup natin mga kaibigan. Kailangan natin dito yung ISP. Siyempre, kasi one port lang po ng RJ45 niyan. Siyempre, kailangan natin ng USB to LAN para magamit natin yung para sa PC natin. At yung mga magiging PPOE ng mga routers, siyempre dito yan dadaan. And make sure na mabibili ho natin ay 1 gigabit po na USB, USB to LAN.
So, yan po ay papunta sa computer ko. At ito na po ang atin pong internet. So, open po natin siya dito po sa atin pong computer. So, i-open natin mga kaibigan sa atin pong Microtech, Winbox. Dapat meron po kayong Winbox mga kaibigan, ano? So, ito po yung MAC address. O, ito po yan mga kaibigan, yung atin pong mini PC na naging Microtech na siya. Eto mga kaibigan, syempre, wala pong password niyan. So, ang gawin lamang ho natin dito mga kaibigan is, ayan, 0 pa din po or blanco po yung kanyang password. Connect lamang ho tayo. So, ito na po mga kaibigan, may mababasa ho tayo dito. Ito po yun. Router has no software key. So, kailangan natin ng license key dito mga kaibigan para magamit natin to. Kasi hanggang 23 hours lamang po ito at mag-automatic na magsa-stop po yung atin pong router, yung pong pag-function po ng ating router. So, magagamit pa natin to kasi meron pa tayong 23 hours. So, next video natin, ipapakita ko sa inyo kung paano po tayo mag-license, kung saan po tayo bibili. Okay? So, yung gagawin lang natin ngayon, pakita ko sa inyo kung gagana ba ito sa atin pong PPPoE. Okay? So, mag-PPoE lamang ho tayo saglit mga kaibigan. So, di ko na po kailangan pang i-detalye mga kaibigan yung pong PPPoE natin sapagkat meron po tayong mga video sa YouTube channel natin na napakarami na po. So, dun lamang po ninyo sundan yung atin pong gagawin para sa atin pong configuration na PPPoE. So, syempre, ito yung sa ano natin, so yung sa USB LAN, labas niya. Ito yung gagawin natin na PPPoE. Ayan. Makikita naman natin yan dito mga kaibigan kasi meron pong mga numbers po dyan na lumalabas. Ayan po. KBPS, yan po. Yan po yung sa USB LAN ho natin. So, yan yung gagawin natin na PPPoE. So, yan yung kanyang output mga kaibigan para sa PPPoE natin. From USB to LAN, tapos gagamit tayo ng, syempre, switch kasi marami pong mga i-connect natin doon, no, sa atin pong PPPoE. Okay, so patuloy ho tayo. So, pupunta lamang ho ako dito sa IP, DHCP client, tapos click lamang ko yung plus, tapos Ethernet, ISP, click lamang pang ang apply. Then, okay ko lamang po yan. Tapos, pupunta ako dito sa IP. Tapos, DNS. Tapos, click ko lamang po yung servers 8.8.8.8. So, kung meron mga akong di ma-mention dito is, hanapin nyo lamang po maibigan yung atin pong video sa atin pong YouTube channel. So, click apply. Then, okay ko lamang. Ito, punta tayo sa IP, firewall, tapos NAT. Tapos, click plus. So, sa out interface is yung ISP, Ethernet ISP. Yan po yung hanapin natin. Tapos, punta tayo sa extra. Action pala. Tapos, masquerade. Click apply. Then, okay lamang po natin. So, para sure bulo tayo. I-ping natin. No. Password. Okay, lalagyan natin ng bagong password. Lalagyan ko lamang po ng bagong password mga kaibigan. Kung ganun din po sa inyo, lagyan nyo lamang po ng password kung anong gusto ninyo, no? So, ping natin. So, ayan mga kaibigan. Good to go na ho tayo. Pupunta lamang ho tayo sa IP, din pool. Ito, pool. Tapos, click yung add or plus. So, ito mga kaibigan, lagay lang natin dyan is, lagay ko lang PPPoE clients. Then, yung address niya is 192.168.255.10. So, ganoon din yung inyong gagawin mga kaibigan. 192.168.255.254. Then, click apply lamang po ang click apply. Then, okay lamang po natin mga kaibigan. Tapos, ngayon, punta tayo sa queue. Okay, ito, queues. Tapos, click lamang po ang plus. Tapos, lagay lamang ho natin dyan is PPOE total bandwidth. Kung gusto nyo pong meron po kayo total bandwidth mga kaibigan. So, syempre, sundan nyo lamang po ito. Sa target natin is 192.168.0/24. Okay? So, yung max limit natin, halimbawa, meron ho tayong 500 Mbps. Ilalagay ko lang dyan,
halimbawa 500 Mbps, hindi ho talaga yan sasagad. So ilagay ko dyan is 450 Mbps yung download, at ganoon din ang kanyang upload. Upload pala, at ganoon din yung kanyang download, 450 Mbps. So pag okay na yan, depende yan mga ibigan sa inyo pong internet speed o plan ho ninyo. Click apply, then okay lamang po natin. So ngayon, punta tayo sa tatlong P or PPP, tapos PPPoE servers. So gagawa tayo ng PPPoE server dito mga ibigan. Click lamang natin yan. Or lagay lang natin yung pangalan na PPPoE server. At dito sa interface mga ibigan, syempre yung ilalagay natin dyan is LTE. Yun po ang ginawa natin PPPoE. Ito po yan, ito. Okay, so click natin ang 1 session per host. Tapos nyan is apply lang natin and okay. Tapos punta tayo dito sa profiles. Click add or plus. So profile, halimbawa lagay ko dyan is 100 Mbps profile. Okay, sa local address natin 192.168.255.1. Yan yung ilalagay ko. Ang remote address maibigan is PPPoE clients. Tapos yung DNS server natin 8.8.8.8. So, click natin tong arrow down, 8.8.4.4. Tapos, click natin yung protocols. Tapos, yung use inscription, click natin yung yes. Tapos, limits, mga ibigan, sa rate limit, lagyan natin dyan 100 M/100 M. Ayan. So, queue, sa queues tayo, parent queue, lagyan natin is PPPoE total bandwidth. So, yung ginawa natin kanina. Click apply. Tapos, gawin ko lamang po maibigan na i-copy kasi maglalagay pa ako ng isang profile dito. So, lagay ko dito is 50 Mbps. Tingnan natin mamaya kung makukuha natin mga ibigan yung pong 100 and eto, 50 Mbps. Kasi limit ko lang siya kasi yung gamit ko na USB to LAN is 10 GB po kasi yun mga ibigan. So, click apply, then okay ko lamang po. Ayan. So, meron na ho tayong dalawang profile ho dito. 50 Mbps pala at saka 100 Mbps. So, ngayon, punta tayo dito sa secrets. Ito na yung final natin. Click plus. Tapos, name. Halimbawa, lagay ko lamang po is Vendo1. So, yung Vendo1 ko, lagyan ko lang siya ng password na 12345 para mas madali. Sa service, lagay natin sa PPPoE. Tapos, sa profile, i-test natin yung 50 Mbps sa Vendo1, click apply, tapos copy. Click ko lamang po yung copy. Vendo2, ito yung gagawin natin na 100 Mbps. Yung password niya, okay na yan. Sa profile, kasi gawin natin 100 Mbps pala. So, 100, tapos click apply, then okay lamang po natin. So, ayan mga ibigan, meron na ho tayong secrets. Ito yung Vendo1, din password 12345. Yan yung gagamitin natin ngayon. As of now, wala ho tayong internet connection. Yan, makikita nyo naman po, no internet. Yun pong internet settings natin. So, ang gagawin natin ngayon is i-open natin yung atin pong broadband connections or search ho ninyo. Type lamang po ninyo sa inyo pong search bar, broadband connection. Pero dito, meron akong broadband connection. I-click ko lamang po ito. So, ito naman yung makikita nyo, kaibigan. Okay, so i-remove ko lang para makita ninyo. Ayan, magsiset up tayo ng new connection, mga ibigan, ha. So, dial up yan, tapos set up new connection. Ito, connect to the internet, click or double click. Ito naman, double click din to. So, yung username, lagyan natin yung Vendo1 na meron siyang 50 Mbps. Yung password naman is 12345. Tapos nyan, click po ang connect. So, ayan, mga ibigan, automatic connected ho agad, ano? So, siyempre, pupunta tayo sa browser natin. Atin pong i-type yung fast.com para mas speed test natin. Ayan, nakita ho ninyo. So, ito mga ibigan, yung atin pong Vendo1 ay nagiging 100 Mbps. May mali po sa setup natin sa atin pong Microtech. Balikan ko lamang po para makita natin. Ito mga ibigan, no? So, yung 50 Mbps ko, hindi ko siya na change limit. Itong limit dapat magiging 50 yan. Kasi 50 po yung atin pong Vendo1 mga ibigan. Okay, so 100 kasi yung nalagay dyan. Hindi natin na save. So, click apply, then okay. Ayan, nakita ho ninyo, Vendo1 natin is meron na ho tayong 50 Mbps dito. Rate limit niya po, ayan. Nabago na siya.
So ito mga kaibigan, i-disconnect lamang ho natin. Disconnect yan. At ilagay natin ulit yun pong window 1 para ma-restart siya. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung password. Okay, click OK. And verifying. So hintayin lamang natin na magiging connected po yan. Ayan, connected ho tayo. Balik again tayo mga kaibigan sa speed test natin at magiging hindi na po yan lalagpas ng 50 Mbps. Ayan. So lalagpas man ng 51 pero sagad siya sa 50. Ayan, pero hindi na po yan lalagpas ng 50 Mbps. Nakita nyo po, meron na po tayong internet. Ayan, meron na po tayong internet. Again, speed test natin. So, ayan, di po yan lalagpas ng 50 Mbps again. At show more natin mga kaibigan. Ito, napakababa lang ng ping. Yung kanyang upload naman is, ayan, di rin yan lalagpas ng 50. So, nakita nyo naman po, nasa 44, 42, and 39. So, ngayon, papalitan natin yung ating broadband connection or PPPoE. Gawin nating Vendo 2. Ito pong Vendo 2 is ito po yung naka 100 Mbps. 1, 2, 3, 4, 5. Then click OK. So, ayan, connected agad. Punta tayo sa atin pong speed test. So, hindi po yan lalagpas ng 100 sapagkat ng giga po yung atin pong USB LAN. So, hindi din po yan bababa ng 90, So, ayan, napakababa po ng ping. So, yun po maibigan. Successful ho tayo sa atin pong computer or mini PC na naging Microtech po siya. Pero, kailangan ho natin ng license ito para magamit talaga natin to. So, yung next video natin, hintayin nyo lamang po. At doon po natin ituturo yung pong pag-license po ng atin pong Microtech. Pero kung alam nyo naman po paano mag-license ng Microtech, pwede din naman po maibigan na i-research lamang ho ninyo at hanapin ho nyo kung paano po mag-license ng Microtech. Pero again, kung kayo po ay nakasubaybay sa atin pong YouTube channel at kung kayo po ay baguhan pa lamang, i-hit po ninyo ang atin pong notification bell, i-click po ninyo yan para magiging aware ho kayo sa lahat po ng atin pong mga video tutorial na i-upload. At ganun din, huwag ho nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like nating video. At pinaka-importante din sa lahat maibigan, pakishare naman po ng ating pong video sa iba at nang sa ganun ay malalaman ho nila yun pong mga tutorial ho natin. So yun lamang po sa araw na ito. Magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.